Fear of missing out. Ang takot mahuli sa buhay at ang tunay na tamang panahon. Yung mga tropa ko at mga kaedad ko, madami nang na-achieve. May magandang career, may malaking savings, may perfect relationship at alam na ang gagawin sa buhay. Pero bakit ako ganito pa rin? Naisip mo na rin ba yan dati? Yung tipong marami kang comparison at tanong sa sarili mo. Si ganito, nakaedad ko, naka-achieve na ng ganito, samantalang ako ganun pa rin. Tambay sa bahay, hindi alam ang career na gusto sa buhay, at pakiramdam mo'y nawawala ka sa direksyon. Well, hindi lang ikaw ang nag-iisa. Ayon sa isang pag-aaral, 56% ng mga social media users ang nakakaranas ng tinatawag na FOMO o Fear of Missing Out. Bakit ba malakas ang FOMO sa kultura natin? Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging malapit sa pamilya at komunidad. Lumaki tayong naririnig ang mga tanong na, "Anak, kailan ka mag-aasawa? Anak, kailan ka bibili ng bahay? Anak, kailan ka magkakaroon ng stable na trabaho?" Minsan, sa halip na tanungin kung masaya ba tayo sa ginagawa natin, mas inuuna ang checklist ng society. Pero tandaan natin, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang timeline. Sabi nga sa Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo dahil lang sa pressure ng iba. Learn to live your life in your own pace and in your own terms. Ito ang kwento ni Paulo, ang lalaking nagmamadali. Si Paulo ay isang fresh graduate na puno ng pangarap. Nakikita niya ang mga batchmates niya sa social media. May mga nag-abroad na, may mga nakaipon ng pangnegosyo, at may ilan pang engaged na. Sa isip niya, dapat may ganito na rin ako. Dapat may business na rin ako tulad nila. Dahil sa takot maiwanan, pinasok niya ang isang business na hindi niya naman talaga gusto. Pinautang niya ang sarili niya sa isang malaking investment kahit hindi pa siya sigurado sa pasikot-sikot nito. Noong una, mukhang maganda ang lahat, pero ilang buwan lang, nalugi siya. Hindi lang siya nawalan ng pera, kundi pati ng kumpiyansa sa sarili. Na-realize niya kung hindi lang sana siya nagpadalos-dalos dahil sa pressure ng FOMO, mas pinag-isipan niya sana ang bawat hakbang niya. Ang tamang panahon at ang biyaya ng pagtitiwala. At tulad ni Paulo, baka kung minsan iniisip natin na ang tagumpay ay isang race. Kung sino ang unang makarating sa dulo, siya ang panalo. Pero sa totoo lang, hindi ito sprint kundi marathon. May kanya-kanya tayong takbo. Sabi nga sa Proverbs, ang tao ang nagbabalak, pero ang Diyos ang nagtatakda. May isang kwento sa Biblia tungkol kay Moses. Noong bata pa siya, lumaki siya sa palasyo ng Ehipto. Pero sa kabila nito, hindi pa siya handang mamuno. Lumipas ang 40 taon bago siya tinawag ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita. Isipin mo, kung si Moses mismo, isang hinirang na leader, ay dumaan sa mahabang proseso bago matupad ang misyon niya, paano pa kaya tayo? Nasaan ka na sa yugto ng buhay mo? Kung pakiramdam mo ay napag-iiwanan ka, tanungin mo ang sarili mo, ito ba talaga ang tamang panahon para sa akin? O kaya ba ako nandito ngayon ay dahil may bagay pa akong kailangang matutunan? Minsan, iniisip natin na delay ang buhay natin. Pero ang totoo, hinuhulma lang tayo ng Diyos para sa tamang panahon. Because different results will require a different version of you. And the best things you want in life will require you to become the best version of yourself. So if hindi mo pa nakukuha yung bagay na gusto mo, baka you still need to work on yourself to become the best version that you need to be. Always remember this, hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang sumabay sa iba, at lalong hindi mo kailangan sabayan yung chapter ng buhay nila because all of us has its own perfect time. Ang mahalaga, sumusunod ka sa sarili mong pace at nagtitiwala ka sa plano ng Diyos para sa'yo.
Tandaan mo, minsan ang pinakamagandang tagumpay ay hindi nakikita agad. Ito ay unti-unting hinuhulma sa likod ng mga pagsubok at paghihintay. Work on yourself and make yourself better. So when the time comes na time mo naman at breakthrough mo naman, mahahandle mo ito ng tama and it will last long and may keep mo ito. Kung nakarelate ka sa usapang ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mong nangangailangan ng inspirasyon at kunting spark sa buhay. At tandaan, ang iyong panahon ay darating. Magtiwala ka lang. Who knows, baka bukas o sa makalawa ay time na ng breakthrough mo na pala. Only God knows, and our only job is to have faith and wait for His perfect time.